Navarro kay JC. Ma'am, fake news daw. Kayo po ang pinanggagalingan ng fake news about doon mo kay First Lady according to Yuse Castro. About doon sa drugs, nakasama siya sa police report dahil nandito naman siya sa Pilipinas bago pa raw po ipa-arrest si Presidente Duterte. Okay. Yung sa nangyari na... Opo, kayo daw po ang fake news sa your sources. Sige. Oo. Lagi ko naman na sinasabi, no? Huwag na tayo makinig kay Claire Castro at sa pinsan niya na si Franz Castro dahil nga ang kanilang pamilya ay pamilya ng garbage in, garbage out. So, basura ang malabas lagi sa bibig. Ma'am, mukhang hindi ata, I don't know kung nagigets ni Yusek ang ibig niyong sabihin kasi in-interpret niya yun as regarding to the investigation po sa Prime Water. But ano po ibig niyong sabihin pag sinabi ng garbage in, garbage out? Ang ibig ko sabihin, kailangan ko, ayoko na mag-explain. Ayoko na mag-explain kay Castro kung ano ang ibig ko sabihin. Kapag hindi niya naintindihan, ay kasalanan niya yon at wala akong obligasyon na mag-explain sa kanya. Last question, Ms. Ma'am, Kulong po, bakit daw sinisisi ang administration ng Congressman Duterte, managot na lang daw ang dapat managot? O kaya nga, sabi ko naman sinabi ko na yun sabi ko, yung kay PRD, kaya gawin yun ng mga abogado, yung sa aking impeachment, nasa mga abogado na rin yun. At malamang, yung kaso ni Congressman Kulong Duterte ay nasa mga abogado na rin yun. Pero, yung timing na ginagawa nila at yung pattern na ginagawa nila sa pamilya namin galing sa administration ay hindi siya lost sa mga kababayan natin na nanonood. Nakikita nila kung ano yung pagigipit at pang-aapi na ginagawa nila sa kanilang mga kalaban sa politika para tabunan o koberan yung mga kakulangan ng gobyerno at ng administrasyon sa totoong serbisyo na kailangan ng bayan at kawalan ng mga development projects, big-ticket projects at mga programa para sa ating Thank you.